Karibal ko ang best friend ko. Hello, Ate Ann. Ako po si Jane at ang best friend ko ay si Joy. Kami pong dalawa ay magkaibigan simula 9 years old pa lang kami. Kami ay hindi mapaghihiwalay kahit pati mga magulang namin. Kahit saan kami magpunta, lagi kaming magkasama. Pati sa damit at pagkain, ay halos gusto namin dalawa, lagi kami magkasabay sa pag-uwi mula elementary hanggang high school. Pero si Joy tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay nila. Single mom kasi ang mama niya at marami silang magkakapatid. Ako naman, tinuloy ang pag-aaral ko sa high school. Pero biglang nagbago ang lahat, Ate Ann, nung nag-summer job ako sa Antipolo. Sa isang bakery at may nakilala akong isang lalaki. Si Ward po iyon, Ate Ann. Nagtratrabaho din po siya doon. Nagkamabutihan kaming dalawa at nung sinagot ko siya, ilang araw na lang ay uuwi na ako sa probinsya namin kasi itutuloy ko pa po ang pag-aaral ko. Ngayon, Ate Ann, kailangan may kapalit ako sa pag-alis ko sa trabaho, kaya tinry ko pong kausapin ang best friend ko dahil naawa po ako sa kanya. Wala na siyang time sa sarili niya, puro kapatid na lang niya ang inaasikaso niya, Ate Anen. Maganda po siya, morena at matangkad, mukha siyang Bombay, Ate Ann. Nung kinausap ko po siya, pumayag naman siya na magtrabaho doon kahit hadlang ang mama niya. Time na po ng pag-alis ko at bago iyon, nagpaalam na po ako kay Ward. Sabi ko po sa kanya, babalik ako ulit pag Sembrak. Pumayag naman po siya. Sinabi ko po sa kanya, tawagan na lang tayo dahil hindi pa naman uso yung video call sa messenger nung time na iyon. Bago po ako umalis, sinabihan ko po siya na darating ang kapalit ko. At iyon ay ang best friend ko na si Joy. Sinabi ko po kay Ward na bantayan niya ang best friend ko. Baka kung sino-sino ang manligaw sa kanya habang wala ako. At nag-oo naman po siya, Ate Anne. Nang dumating ang best friend ko, dinala ko siya sa kwarto namin. At kinausap ko po siya na pakitingnan-tingnan ng boyfriend ko. Baka kung sino-sino ang ligawan niya habang wala ako. At nag-oo naman po siya. Hanggang umalis na po ako, umuwi sa probinsya namin. Tuloy-tuloy naman po ang tawagan namin ni Ward. Kinakamusta niya ako. Nagsasabihan kami ng I love you at I miss you. Napupunta rin ang usapan namin kay Joy. Kinakamusta ko po siya kay Ward. At sinasabi naman ni Ward na okay lang siya. Ganun po ang setup namin gabi-gabi, Ate Ann. Kasi nga po may trabaho siya at ako naman nag-aaral. Biglang naging malamig ang pakikitungo ni Ward sa akin, Ate Ann. At may nakukutuban po ako sa kanya. Dumating po ang February, Ate Ann. Valentine's Day po iyon, pero hindi po ako binati ni Ward ng Happy Valentine's. Naghintay po ako hanggang pumasok ako sa school. Wala pa rin siyang paramdam. Nang lumabas na ako sa school, lunchtime iyon, ako na po ang nag-first move. Tinawagan ko po siya, pero ang nakasagot ay si best friend ko na si Joy. Shocked po ako, Ate Ann, dahil bakit nasa best friend ko ang cellphone ng boyfriend ko. Ang sabi ni Joy, nasira daw ang cellphone niya kaya naki-insert siya ng SIM sa cellphone ng boyfriend ko. Ako naman, Ate Ann, nagdududa pa rin kaya tinry ko ulit tawagan ang number ng best friend ko at ang boyfriend ko ang sumagot. Pareho sila ng sagot ng best friend ko kaya nagduda na talaga ako, Ate Ann. Na-depress po ako noon. Iyak ako ng iyak. Hanggang hindi na tumatawag si Ward, hinihintay ko siya ang unang tumawag sa akin. Isang gabi, tumawag siya lasing at umiiyak, humihingi ng sorry at sinasabing ayusin namin ang lahat. May ipon na daw siya. Ako naman nag-aaral pa lang noon, Ate Ann, at pag-graduate na. Dumating ang Sembreak March po iyon. Tumawag ang amo namin sa Antipolo, ang sabi kailan daw ako babalik doon. Nakwento niya po, Ate Ann, na ang best friend ko at ang boyfriend ko ay naging mag-on na at may nangyari na raw sa kanila. Inayos ko na po ang lahat ng gamit ko para pumunta na sa Antipolo. Pagdating ko doon, parang walang nangyari. Nakita ko si Ward na nakangiti at hindi ko po siya pinansin. Habang nagpapahinga ako sa loob ng bakery, kausap ang boss namin, kwento ang lahat, biglang dumating ang best friend kong taksil. Nang makita ko siya, Ate Ann, parang dinurog ang puso ko at ng paulit-ulit.
Hindi ko po alam ang gagawin ko, Ate Ann. Ganun pala kasakit. Gusto ko siyang saktan pero nandoon pa rin ang pagkakaibigan namin na parang magkapatid. Nanaig pa rin sa akin yung pinagsamahan namin pero masakit pa rin habang nakikita ko sila na sweet at masaya. Hindi ko kinakaya. Isang umaga, Ate Ann, hindi ko na kinaya. Sabi ko aalis na ako at uuwi na lang. Nandoon pala ang best friend ko sa kwarto. Kinakausap niya ako pero hindi ko siya pinansin. Umiiyak lang ako noon, Ate Ann, hanggang binuhat ko na ang mga bag ko. Humarang siya sa daanan ko at humihingi ng sorry. Umiiyak lang ako at siya din. Sinigawan ko siya, pero bago ko siya sampalin, bigla niyang sinabi, "Wag, buntis ako." Gumuho ang mundo ko, Ate Ann. Lalo akong napaupo sa sahig, umiiyak, hindi ko kinakaya ang mga nalaman ko. Kinausap ko siya, "Uwi na tayo, ayusin natin to, balik tayo sa dati bilang best friend ko." Pero ang sabi niya, mahal ko siya. Umalis ako ng umiiyak. Hanggang nakasakay na ako ng bus, umiiyak durog na durog, parang mababaliw, Ate Ann. Nakauwi na ako sa probinsya namin, kwinento ko lahat sa mama ko ang nangyari. Isang araw mag-isa lang ako sa bahay namin. Wala si mama, nasa trabaho at mga kapatid ko naglalaro sa labas. Pumasok sa isip ko na kumuha ako ng lubod at tinali ko na sa taas. Pero biglang dumating si mama. Nakita niya yung tali, bigla siyang sumigaw at umiiyak. Sinabi niya, hindi lang siya ang lalaki sa mundo at hindi lang siya ang magiging best friend mo. Masakit man, Ate Ann, para akong harap likod, pero tinanggap ko na lang ang lahat. Ngayon po 12 years na ang nakalipas, magkapit-bahay na po kaming tatlo. Si best friend ko at si ex-boyfriend ay 5 na ang anak, puro babae. Ako naman po ay happy dahil binigyan ako ng Panginoon ng mabait at responsible na asawa. May sarili na kaming bahay at may isa pong anak na lalaki. Salamat po, Ate Ann.